Yun, what's up? Hello, kamusta? Okay, likpit-likpit lang tayo dito. Uy, kamusta kayo diyan? Kamusta ang mga holiday natin diyan, ha? Kamusta ang long weekend natin, mga sir, mga ma'am, mga boss, mga bossing, ayan. Kamusta ang holiday natin? Handa na ba lahat sa darating na back to work na naman tayo? Kamusta? Kamusta mga ano natin, mga gala natin? Magkano ba nagastos natin ngayon sa galaan? Ayan, ano ba? Magkano ba? Yun. So, siyempre, content na naman kahit kakagaling lang sa bakasyon. Pero hindi ako nagbakasyon. Naglilis lang ako dito ng bahay. General cleaning. Ayan. Siyempre, kailangan natin. Wala tayong panggala. Yung iba diyan paggala-gala lang pero siyempre kung meron naman time, yan lang yung time talaga natin ng mga Pilipino, yung ganitong long weekend, makagala, makasama yung pamilya natin na lahat tayo walang pasok. Kaya yun yung pagkakataon natin para mag-enjoy naman sa ating buong pamilya 'no, bilang isang mga Pilipino na nakasanayan natin mga Pilipino na ganito talaga na bakasyon kapag na long weekend, 'di na natin mawawala yun sa ating mga kultura. Siyempre kung gagala dapat merong cash, meron tayong panggastos, 'di ba? Kasi mahirap naman kung aalis tayo, gagala tayo na wala tayong dadalhin na pambayad sa mga gastusin natin sa mga, galaan natin. Pero ngayon, siyempre back to work na naman, kailangan nating paghandaan yung darating na bukas, darating na linggo, ngayong darating na week. Siyempre tambak na naman tayo, tambak na naman siyempre ilang araw kaming walang pasok, 2 days, ako 2 days. Pero yung staff ko 4 days yun hanggang Sunday sila. Ako, siyempre may pasok na ako ngayon. Anong araw ngayon? Saturday. Saturday, Sunday may pasok. Kaya papasukin ko na pala bukas yung staff ko kasi tambak na kami. Ngayon papakita ko sa inyo kung ano nga ba yung mga ipapagawa sa'min at mga gagawin namin ngayong at meron din akong i-she-share sa inyo na about naman 'to sa RTS tsaka NRTS, tsaka yung sa receivable, payables, ayan. Sa dalawang dalawang 'yan, meron tayong gagawing aksyon diyan about dun sa kasosyo, actual accounting system ni parang kasosyong Arvin. May additional tayo diyan pagdating naman sa, receivable at payable, ayan. Para bibigyan ko kayo ng idea kung ano yung ilalagay natin dun. Kasi meron tayong dumating na parcel na order. Ayan, kung titignan niyo. Yan, dalawa, isa, dalawang item. Ito, tapos itong isa, itong sticker na 'to, yan. Ngayon, i-explain ko rin kung paano ko siya ilalagay sa, RTS tsaka NRTS, ayan. Kung mapapalagay natin siya do'n or sa receivable ba or sa payables, ayan. So ngayon, pakita ko lang sa inyo kung ano yung mga gagawin namin. Isa do'n sa dumating, galing do'n sa mga supplier ko na gagawin namin. Kinulang lang kami at kinapos, ₱20 na yung nagawa namin para 'to sa mga luggage bag naman. Luggage cover pala, luggage cover, mga ganito. Sa mga maleta, meron kasi kaming nakuhang client na ganyan. Kita niyo ba? Alright, ayan, ganyan siya. Yan yung itsura nung luggage cover. Luggage, yan. 'To. So, ang ginagawa namin yung mismong cover niyan. Ito na yan, naka-setup na yan. Ano siya, travel agency yung company na nagpapagawa sa amin nito. Bawat project or bawat travel nila, nagpapagawa sa amin. Kaya regular client na namin sila. Tapos, kasama yung damit na pinapagawa nila. Papakita ko rin yan sa susunod na content ko. Para marami tayong content, 'di ba? Tapos ito naman yung sa ano naman, sa Pampanga naman 'to, sa cover naman ng sa mga menu. Sa mga menu naman natin na anong tawag dito, menu book para sa mga restaurant na nilalagyan na lang ng mga insert na mga papers or photo paper na sila na lang yung maglalagay ng mga menu nila do'n. Parang ano lang siya, para siyang, ano bang tawag do'n, photo album. Ayan, para siyang photo album na ilalagay na lang yung mismong photo do'n sa mismong, sa mga insert nito sa loob, sa mga pages. 12 pages 'to hanggang kung ilalagay ay back to back, magkakaroon siya ng 24 pages, ayan. So, repeat order na 'to, pangalawang beses na silang gagawa. Siyempre walang gagawa, naggawa lang ako ng sample, wala akong mga pasok, kaya ilan yung tambak namin ngayon na gagawin. Kaya maraming gagawin yung staff natin ngayon. So, ito naman, kanina, ito yung ginawa ko kanina para lang mabawasan yung gagawin namin na trabaho para sa darating na week kasi baka biglang magdagsaan na naman yung mga customer, client natin, nabigla na naman kami, ay inuunahan ko na kung ano yung mga possible na kaya ko namang gawin habang wala kaming pasok pero pumapasok ako.
Siyempre gano'n talaga tayo may mga may-ari, 'di ba, ng mga negosyo. Talagang kahit walang pasok o kahit holiday man 'yan, kailangan natin magtrabaho at bayad, 'yun. So, ngayon, 'yun bubuksan natin pala 'tong mga dumating sa mga parcel, galing siya Shopee, 'yan. Salamat Shopee. 'Yan i-explain ko rin sa inyo kung paano makakatulong yung Shopee sa ating mga nagnenegosyo. May kaduksong 'to about dito sa Shopee tsaka dun sa payables natin, 'yan. Paano magiging payables? Ayan, ang Shopee na mga ino-order natin. Meron ako sa inyong i-explain diyan, baka sakaling makatulong din sa inyo. Abangan niyo hanggang sa matapos 'tong video na 'to para kung sakaling makakatulong sa negosyo niyo, na malay natin na mag-ano rin, mag-okey din sa inyo kasi sa akin okey naman siya, eh. Ngayon, open na natin yung parcel na dumating natin 'no. Setup ko lang 'tong aking video pala, ayan. Ngayon, so ito na 'yan, parcel. Salamat Shopee, sana all. Akala niyo si misis lang may parcel, ako din naman. Kaso nga lang para sa negosyo, hindi para sa luho, 'di ba? Gano'n talaga. Okay, siyempre kapag mag-o-open tayo ng parcel, 'di na tayo excite kasi alam na natin yung mga darating, 'di ba? Hindi katulad 'pag luho, i-o-order natin sa Shopee, excited tayo kapag bubuksan. Pero ito, excite na naman kasi ano na 'to, eh, kita natin 'to, eh, 'di ba? Ayan, so dumating na siya, luggage cover din 'to. Gagawin na namin, mabait yung supplier ko actually, ay talagang pina-priority niya ako kasi sobrang dami nung ino-order namin na na item. Especially itong luggage bag. Pero meron akong solusyon dito na makakatulong din dun sa isang kamag-anak namin na sa tito ko, ayan, sa pinsan ko na yung tatay niya ay ano, isang mananahe, ayan. Tinatanong ko sila kung kaya nila yung ganito na klase ng luggage cover. Ganito kasi yung tela niya. Ang tawag ata sa tela nito ay ano, Polydex. Polydex nga ba? Basta gano'n, stretchable kasi siya tapos 'di naman siya gano'n kakapal. Medyo manipis pero stretchable siya. Kaya tinatanong ko sila kung kaya nilang makapag-provide ng ganito, eh di sa kanila ko na ipapagawa. Kung 'di nagkakalayo yung presyo ng supplier ko at yung production or yung costing nila pagdating sa supplier ng kanilang tela at yung mismong bayad sa production fee or sa mismong mananahe. Ano na rin, malaking tulong na rin at sa kanila ko ibabato, kada paggawa ng client namin, yun. So, kung sakaling makahanap sila ng magandang supplier talaga pagdating sa ganito, sa kanila ko na ibabato. Ang problema ko nga lang nakikita ko diyan kapag sobrang dami na ipapagawa, baka hindi kayanin ng volume tsaka yung due kung kailan kailanganin 'to, 'di ba? Kasi yun yung isa sa problema ko. Pero madali nang solusyonan yon kung sakaling, magawan ng paraan. Siyempre entrepreneur tayo, magaling tayong maghanap ng solusyon sa lahat ng mga problemang dumarating na makakatulong naman sa ating kapwa, pamilya, kaibigan na sumuporta rin sa kanilang mga negosyo. Alright, so ngayon bubuksan ko naman yung isa namang parcel, ayan. I-explain ko kung paano 'to magiging payables, ayan, ha. Kasi 'di ba kapag umorder tayo dapat papasok na yan sa expenses, pero hindi ko muna 'to ipapasok sa expenses dahil meron akong ginawa dito. Yan, salamat Shopee, yan. Shopee baka naman. Ito pangalawa. Ito naman ay ano naman 'to, ito naman bayad ko 'to. Binayaran ko 'to through online, through banking. Pero sa Shopee ko kinuha yung supplier nito. So, asan na ba yung cutter ko? Ay, ito pala gamit pala ang cutter ko. Ayan. So, wait lang ha. Open muna natin 'tong, parcel. Salamat Shopee. Ito naman ay customer din 'to, customer na client namin sa dati kong pinagtatrabahuhan. Ayan, isa sa nakuha kong kliyente na nagtiwala sa amin. Pupuntahan namin kasama yung darating na week. Ipapaliwanag ko rin sa inyo or i-explain ko sa inyo, iko-content ko yung pagpunta ko do'n kasi medyo memorable sa akin kasi yung company na yun. Kaya iko-content natin sila, ayan. So, ang ganda ng bubble wrap, oh. Iniipon ko kasi itong bubble wrap, iniipon ko kasi itong bubble wrap talaga kasi nanghihinayang ako. Ewan ko lang kung may silbi pa 'to kasi galing na sa ano, sa delivery. Kumbaga lamog na siya. Ewan ko lang kung may useless pa 'to kapag ano, kapag ginamit pa kasi wala na siyang hangin, eh, 'di ba? Pero sayang din, eh, nanghihinayang tayo. Siyempre ano tayo, negosyante. Ayan, so open na, ayan, open arms. Ano natin, sticker. Tuloy-tuloy na naman ang order nila, 'di ba? Actually, pang-label lang nila 'to sa ano, sa mga box nila. Pero
tingin ko magugustuhan kasi may ano na 'to, eh, naka-PO na, eh, naka-PO na. Tapos full payment pa, 'di ba? Ano 'to, kilalang company niyo 'to, kilala niyo, lagi na sa mall 'to makikita niyo. Tsaka mga Japan yung item, ayan, isa sa kliyente. Hindi ko na sasabihin kasi for privacy na lang din. Yun naiwasan ko rin pala yung mga kliyente ko na banggitin sa mga content ko 'no, kasi parang nasa ano kasi yun agreement dati. May nabasa kasi yung agreement sa isang client ko na bawal parang i-share lahat ng mga details about sa company, sa transaction namin. Parang may gano'n ako nabasa kaya iiwasan ko na lang din na sabihin kung sino yung mga kliyente ko tsaka kung ano yung mga transaction namin. Magpapakita lang ako sa inyo ng isa ha. Binayaran ko na 'to through bank. So ngayon, siyempre dahil, kasama siya sa expenses, bayad na, eh. Binayaran ko na siya today, parang gano'n. Pero last last day ko pa ata siya bago mag-Holy Week ay binayaran ko na siya. Parang Huwebes, mga Thursday ko siya binayaran. Pero papasok na siya sa expenses kasi binayaran ko na siya. Naglabas na ako ng pera, may nabawas dun sa cash on hand ko. So, papasok siya sa expenses, yan. Pagdating naman sa luggage cover, saan natin lalagay ito? Kasi ito, babayaran ko siya sa loob ng isang buwan pa. So, lilipas muna ang isang buwan. Tingin ko hindi pa nga eh. Ano pa siya eh. Nasa isang buwan na, tumatakbo siya na isang buwan kasi kailangan ko siyang bayaran ng May 15. Ayan, May 15 ko dapat siya babayaran. Kaya ngayon, dahil hindi ako naglabas ng pera dito sa supplies ko na 'to na galing sa Shopee, ngayon, inabunuhan 'to ni Shopee. Ayan, ito yung pinapaliwanag ko kanina na postpaid, ayan. Parang si Shopee nagbigay sa akin ng terms na 1 month bago ko bayaran 'tong supplies kasi, ano pa 'to, eh, parang nagkaroon lang ng down payment dito or hindi pa siya fully paid nung inorder ko 'to. So, ngayon meron akong puhunan na libre bago ko bayaran, puwede ko pa siyang paikutin, yung dapat ibabayad ko dito. So, kailangan lang talaga marunong tayo mag-manage ng cash flow natin kasi baka matuyuan tayo or hindi natin napapansin na mali pala yung pag-order natin, hindi natin nare-record yung mga ganitong mga, terms na item, especially yung mga ang tawag dito pala, na related dun sa accounting system ni Kasosyong Arvin Rubia ay ipapasok ko 'to sa payables. Kasi hindi ko pa 'to bayad, si Shopee yung nagbayad. So, magbabayad ako kay Shopee sa May 15 pa. So, wala pa akong nilalabas na pera dito. Binigyan lang ako ng 30 days bago ko bayaran. Kaya, ipapasok siya sa payables. Kung binayaran ko na 'to at may nabawas sa cash on hand today ko, ay papasok siya sa expenses. Pero hindi, kaya papasok siya sa payables. Ayan ha, maliwanag 'yun ha, baka hindi niyo naintindihan. Kung hindi niyo naintindihan, message niyo lang ako sa comment section para, ipaintindi ko pa, ayan. Basta 'yun lang yung in-explain ko about dito sa payables na sa accounting system natin. Tapos ano naman pala, ito naman ay about naman sa stocks, sa NRTS natin, kasi panigurado naman 'to, NRTS kasi hindi pa siya puwedeng ibenta. Kailangan pa namin 'tong, sa sticker kailangan ko pa 'tong i-cut. So, bago siya maging RTS. Si luggage cover naman, kailangan ko pa siyang i-press bago siya maging RTS, ayan. So, ngayon ipapasok ko nga ba siya sa inventory, ayan, sa NRTS. Ngayon, ito ang question. I-de-deliver kasi namin 'to ng Monday lahat. Monday, kasi ano na ngayon, Saturday. Kung ngayon siya dumating, today, ipapasok ko siya kasi mga nasa 1 day na lang, eh. 'Di ba 1 day na lang tapos bukas gagawin na namin. Tapos kinabukasan deliver na 'to, matic. So, puwede ko na siyang hindi ilagay sa NRTS kasi, deliver na naman din siya pagdating dito sa mga luggage cover. Pero kung may matitira diyan, hindi naman kasi lahat alam ko panigurado may matitira dito sa mga stocks na inorder ko dito na mga dumating na bago, ay kailangan ko talagang ano 'yun ang kailangan ilagay natin sa NRTS. Kung ano yung matitira na supplies natin dito na dumating, 'yun ang ire-record natin kung kailan matapos or kung kailan natin susunod na ire-record. Pero ngayon, hindi ko muna ire-record, ayan. Hindi ko siya ire-record para alam ko kung ano, kung ilan yung matitira tsaka kung ilan lang talaga yung ire-record ko.
Pero puwede na ring i-record kung gusto niyo ngayon, araw, kasi one day na lang din naman kasi. Pero itong sticker, puwede ko na 'tong i-record kasi panigurado sobrang dami nito. Hindi naman lahat 'to magagawa namin, ilang piraso lang. Sa ano yun, 3,500 pieces, dalawa, tsaka isang 2,000 pieces na sticker. Ika-cut out pa namin, panigurado 'to may matitira dito, kaya ito masasama ko talaga 'to sa itong sticker ko, ayan, yung mga sticker na 'yan, mapapasama ko talaga 'yan sa ano ko, sa NRTS ko talaga 'yan. Kasi ngayon full siya, puno siya 'no, wala pa siyang bawas, kaya kung magkano yung presyo nung binili ko 'to, yun yung ilalagay ko sa NRTS, maliwanag? Ngayon kapag ito'y nabawasan simula nung binili ko, tapos kung bukas ko siya ire-record at nabawasan na siya, ile-less ko na lang kung magkano yung estimate or tensyahan na lang ulit kung magkano yung ibabawas natin dito, alright? Yun. So, para malinaw ang usapan pagdating sa NRTS, pagdating sa mga ganitong klaseng sticker o rolyo na produkto nating sa ating mga negosyo, yan. Especially sa mga printing services. So yun, ayan, in-update ko lang kayo sa mga pangyayari sa aking buhay bilang isang negosyante, kung ano nga ba yung mga diskarte ko bilang isang may negosyong printing services na makatulong sa inyo, sa inyong negosyo. Siyempre, bakit ko ba shine-share sa inyo 'to? Dahil meron akong kasi gusto ko lang i-share sa inyo yung mga natututunan ko rin sa iba na malaking naitutulong din sa aking negosyo, na malay natin na makatulong din sa inyo 'no, especially sa may mga matataas na pangarap na katulad ko na nagkaroon ng, lakas ng loob, kasi mahirap din talaga na maging isang negosyante. Kailangan din talaga ng lakas ng loob diyan para lumaban saka tumagal yung ating, negosyo, 'di ba? Kahit naman holiday, 'di ba, kailangan nating pumasok bilang isang mga may-ari ng negosyo. Kahit sabihin na nating minsan nagkakaroon tayo ng walang oras sa ating pamilya dahil kailangan nating unahin yung ating negosyo para meron tayong, pangtustos ng pangangailangan para sa ating pamilya, 'di ba? Akala natin, nung pumasok tayo sa negosyo, hawak na natin yung oras natin, pero hawak nga natin talaga ang oras natin, kaso sa sobrang hawak natin yung oras natin, tila bang parang kailangan natin magtrabaho ng magdamag, ayan. So, kailangan din talaga natin na mahanap yung time limit natin, especially sa mga nagsisimulang mga negosyo, na especially yung mga nasa bahay din pala, na siyempre wala talagang time limit 'pag nasa bahay. Magkaroon lang din tayo ng limit, or kung hanggang saan lang talaga yung trabaho natin kahit nasa loob tayo ng bahay. Dapat malaman din natin kung paano natin ihahatiin yung oras natin sa pamilya at sa oras natin sa trabaho. Pero kapag talaga nagsisimula sa negosyo, hindi natin maiiwasan kasi sobrang dami na kailangan gawin or task. Siyempre alam niyo naman 'yan, especially na nagsisimula, na halos lahat talaga tayo yung mismong gagawa, na wala pa tayong mga staff, 'di ba? Pero kapag dumating yung araw na kailangan talaga natin na, or sobrang dami na ng mga kailangan nating gawin at okey naman yung pasok ng cash flow natin, ay kailangan na rin natin mag-hire ng mga empleyado, ayan. So, sa mga nagnenegosyo 'no, payo ko lang sa inyo na, kahit anumang dumating na malaking problema sa ating mga negosyo 'no, kasama 'yan sa laban natin. 'Wag lang nating susukuan 'yan, kailangan talaga natin ng, paninindigan sa sarili kung bakit natin ginagawa ito. Ano ba yung biggest why natin kung bakit tayo nagsimula ng negosyo, 'yan, para magkaroon tayo ng motivate na mapalaki pa yung ating mga negosyo. So, yun lang, at maraming salamat sa, pagtapos ng video na 'to 'no. Kung nagustuhan mo nga itong content natin, ay please pa-subscribe na lang din or follow na lang sa lahat ng mga social media accounts ko para lagi kang updated sa lahat ng mga content na ilalabas ko 'no. About naman 'to sa mga negosyo, sa printing business, ayan, or iba pang mga content na about sa ating mga buhay na nangyayari. Ayan, shine-share ko sa inyo na panigurado may mapupulot kayong aral. So, lagi niyo lang tatandaan na lahat ng mga nakikita niyong mga negosyante ngayon na malalaki, ayan. So, yung mga matataas na, tumatayo na sa sarili nilang mga paa, ay nagsimula rin kung ano tayo ngayon. Alright? So, yun lang, at God bless sa ating lahat. Laban lang, glory to God. Trabaho ulit. Ayan, trabaho na ulit. Back to work. Alright, let's go!